But this time around, against a Novaria, finally nabigyan ng tsansa si Hatred ilabas ang gusto niya. Pero ito na nga yun ang pinakaunang laro ng Season 13 of MPL Philippines at magsisimula na nga. It's Minana Evos versus TNC Pro Team Game 1. Sino kaya ang makakakuha ng First Blood? Mainit-init. Ang tagal natin hindi nakita yung Busho na naka-petrify. Parang Season 10, yung talagang gamit na gamit. Si Few. Si Few may gamit nung time na yon. So, interesting. Parang nanggigigil na si Kuya Hatred na gumalaw ng mga kamay. Nakapag-stretching. Nakapag-stretch. Ang hirap nun pag buong kamay. Parang pang-combo mo. And then looking at the start of the jungle, no, mukhang epas naman dito si KZen. May pumoprotekta sa kanyang Rafaela. I think yung back siya, maganda yung magiging time para sa jungler. Kasi hindi niya kailangan isipin yung mid lane. May Mino tsaka Gusion dyan na self-sustainable. Wala ring mag-i-invade sa kanya. This is a Fredry na mas mabilis din yung kanyang jungling. So expect na yung TNC, gagamitin nila yung speed na meron sila. And looking at the emblem set para kay Yasuo, no, nabanggit mo na hindi na nga Vengeance ang kinukuha sa carry ngayon. But this time around, Flicker ang naging choice para dito kay Yasuo. But still, with the Brave Smite na nagbibigay ng dagdag sustain para sa kanya. Mabigyan si Yasuo. Yun yung maganda ngayon sa Crab eh. Pwedeng yung pumatay, yung roamer mo, tapos pupulutin mo na lang. And that also means na makokontrol mo yung waves kahit papaano. Ayo nga. And wave control is such a big thing right now on the side lanes. Dahil parang sila yung laging susceptible, no, na mabigyan agad. Yung unang daan mo, either side lane yung mapo-first blood. Pag nagkamali ka, pwedeng mabigyan. Kumbaga, ito, speaking of mabigyan, dito sa ating Turtle, sinisimula ni KZen and the rest of the players of TNC ay nakapwesto na rin. Look at the Gusion. Nag-aabang ng pwesto dito si Hatred. Hindi natamaan ng Astral Echo pero half HP na para sa pinakaunang Turtle ng laro. Saktong-sakto final slash pero nagka-counter ito. First blood agad para kay Hatred pero napunta dito pag-uong para kay Ryzen. TNC ngayon dediretso against the Minana Evos at si Kirk ay mamamatay na rin. Double kill agad. First 2 minutes, 2 kills para sa Gusion. At napakagandang dance mula sa TNC yung setup nila dun sa Turtle na yun. At alam natin na mas mabilis yung speed nila because of what Ryzen Zero is. And then, nahintay talaga nila yung tamang kill. Ang ginawa dito ni Hatred, wala siya mismo dun sa Turtle. Nandun siya sa may gitna. Una niyang nakita dun was actually si Spider Miles. At alam natin, wala pa level 4 yung Rafaela nun. Nung nakakuha ng kill si Hatred, bigla na rin nag-level 4 etong si Nomad. Kaya nakapag-convert pa sila ng 2 more kills after the Turtle fight. TNC, 2.1k ang lamang nila agad. Grabe yung timing dun, no? Tsaka mga boss na nangyari yun, ang daming nadikita ni Hatred pero hindi niya ginamit yung petrify niya. So grabe din yung confidence niya nung moment na yun. Iba talaga kapag sinaunang Gusion gods ka pa. Hindi mawawala sa dugo ang Gusion kahit ilang meta na ang lumagpas. May buff pa naman yun sa concentrated energy na dating ginagamit na yun sa Gusion. So, I very highly likely na baka isa yun sa mga items na panghuli na kunin dito ni Hatred. Ito yung lason ng Phosphor I would say, na kapag yung Phosphor mo biglang marunong mag-Gusion, nakakailang mag-Novaria sa kabila. And I honestly can't believe it, no, na parang nakalusot out of everyone. Ang daming assassin bands ng Minana Evos, pero may Gusion pa rin na nakalabas. Tsaka, di ba sinabi mo yung sa Novaria yung biglang pwedeng bigyan or ma-instant kill para maiilang ka na mag-Astral Echo. Ika nga para dito sa side ng Minana Evos. But knowing for Spider Miles, isa din naman siya sa mga aggressive na players. Pwede niyang gamitin yung Rafaela with the movement speed na bigla na lang mga habol dito ng mga players ng TNC. May malaking chance din kasi na pwedeng mawala sa angulo yung mga daggers kung mabigyan ng tamang healing na nanggagaling kay Spider Miles. Pero nandito na ang pangalawang pagong ng larong ito. At mukhang mauuna ang TNC sa pag-secure ng pwesto around it. Astral Echo tatama sa dalawa. Pero mukhang hindi na ata i-contest pa ito ng Minana Evos. Parang antay na lang muna talaga nila na tumaba yung kanilang marksman dito since more on crit damage naman. And Ryzen with that second Turtle secure para sa ating laban at na-maintain ng TNC yung kanilang kalamangan na actually lumobo pa nga bottom lane. Ayaw mag-zone out lang ng mga players at mga magiging target pa nga dito si Spider Miles. Medyo makakarayana at yung sustain niya, no, mararamdaman natin na nasasaktan na talaga. We know na yung back shot, naturally anti-sustain na hero. Yung kanyang kit ay may mini kit siya na parang napipigilan yung mga anti-heal, parang passive na dominant size.
Napakagandang set. Pero nga lang si Heads buhay pa rin yata. Pero si Kurt mahawak Wow! niya. Pero Wow! buhay pa rin. Mapalitan pa nga yata dito na TNC. Akala natin patay na. Pero killing spree na para kay Hatred. Body of Smith coming in clutch para dito kay Heads. Ang hirap talagang patayin ng Therese namin. May dominant size na siya yun. Kanina, wala pa. Ginawa pa niya yung ulti niya parang in place. At nakita natin na na-contra pa siyang TNC. Na-isolate din yung ibang members eh. Walang makatulong kay Kirk doon kahit maganda yung talon niya. Kahit nandun siya sa magandang spot, walang makasunod sa kanya kasi na-zone out na siya nila Nomad as well as Hatred. So far, this has been a great game para sa TNC Pro Team. At lumulobo pa nga ang kanilang lead, Hatred. Looking at Kaizen pero hindi yata magiging sapat ang damage niya dito. Makunat ko na at makunachi na to si Kaizen eh. Oo, parang kailangan niya muna tansyahin. Mababurst ko ba talaga to? Pero grabe, di ba? Ang tagal niya nandito. Sobrang dami niya ng information na naibigay dito sa TNC na okay, nagbabuff dito si Kaizen. Kaya si Ryzen ay pwedeng lumapit anytime. At maaga ba? Naaagaw pa nga dito ni Ryzen ang purple buff. Ginamit ni Ryzen ang kanyang retry pero saktong-sakto yung timer. Pag lumabas na yung third turtle, may retry na ulit si Ryzen. Dominance also picked up dito sa ating Minotaur at tatambayan nila yung bandang mid lane. Di pa ulit makakapag-push ang TNC. Good defense naman para sa Minana Evos pero so far alam natin na yung tempo control nasa side ng TNC. And yung tempo talaga ngayon ay kinokontrol naman ng TNC with even taking the objectives and possible invades. Ito yung literal even against a Novaria. Walang choice ang Minana Evos kundi manood Uy! lamang! Okay. May choice naman pala, May ginawa choice. ng paraan! Oo, nasa argo ni Kuya Lancy. Sabay thumbs up pa. What a Napakalayo. Parang ilang beses na rin natin napanood yung mga moments na gano'n na nakakaagaw talaga ng ang Novaria na objective. Siyempre, breath of fresh air para sa Minana Evos na kanina pa nag-struggle. They don't have the control. Hindi pa rin nila na-solve yung map control. However, as mapapansin natin dito yung TNC, babahayan na yung kanilang jungle. Ito yung mahirap no, kapag hawak ng TNC or any team in general. Ang early game lead talagang babahayan yung jungle. Now Nomad, aggressive ang kanyang pwesto dito pero mukhang hindi na talaga i-contest ito ng Minana Evos. Oo, parang Torre na lang yung kailangan nila dito as much as possible na madepensahan. Para nakikita ko ngayon sa laban natin, yung TNC parang hindi nila binibigyan yung chance ng yung Minana na somehow makahabol doon sa gawa nilang play. O di ba? Umalis na sila dyan kanina, tapos nasira pa nila ngayon. Papalikan at papalikan. At hinahayaan lang nila yung top lane kung saan nandun yung Novaria. At this point, napansin nila na yung nagtitake lang nung sa bandang long lane is this Novaria. Siya lang yung nakapag-farm. Siya lang yung may solo na lane. Oo. Tsaka hindi rin kasi kailangan lumamit dito ng Novaria no, at this True. point. Talagang pwede siyang bumato ng Astral Meteor pa ulit-ulit lamang. And right now for TNC, no, hindi naman na lumalaki. More than 3.5k ang kanilang gold lead. This is good news for Minana Evos. Habang tumatagal ang laro ay tumataas ang kanilang tsansa na makabawi pa. And for TNC, the pressure is on them. Kailangan nilang makahanap pa ng additional kills. Oh, speaking of additional kills, naramdaman dito na Heads na pwede makakill sa kanila naman is yung si Doming. So kailangan nila ng Blade Armor. Di ba parang ang hirap kung ikaw yung TNC, I mean, ikaw yung Minana na pagka may papasok dito or gusto mong sumilip, para naka-ready agad si Hatred Oo. dun siya sa Shadow Blade niya. Combo kasi may dalawang, or actually tatlo na sources of stun afterwards and then meron ka pang petrify. So tama ka doon, Chantel, parang kung sino man yung nasa side ng Minana Evos, hirap silang sumilip. The thing with Gusion, lalo na dun sa build at meron kang mga updates dun sa ilang mga items natin on the Magic like Genius 1, kaya mo kong one-shot kahit yung mga tank heroes. Eh. Lalo pa ngayon, hindi na ganun ka solido yung Radiant Armor, di ba? Oo. So, Medyo, ang sakit nga sa pakiramdam nun eh. Wala nang depensa against the Nathan. Pero half HP para dito sa Lord. Binaburst na agad ng TNC Pro Team. Kaizen on prime position para mang-agaw. Okay, si Heads sa bubok nila, sakto penalty zone. Tatamaan dito si Kaizen at dediretso ngayon ng TNC. Kaizen medyo mawalan dito ng mga armor, pero nga lang, Uy! hindi na makakatakas pa. Yasuo Lancy, isa mo pa. Kirk! Si Kirk dito may pilitan na umalis. Si Hatred naman siya Aray! doon. Pero tatlong players ng Minana, Evos na namatay habang yung TNC dediretso dito sa pagbuha ng Lord. At meron nag-split push naman para sa Minana Evos. Grabe ka na, TNC Lord. Sinampal niya dun si Kirk at namatay siya dun sa mismong Lord Pit. kasama. At kahit na kuha niya yung 5 members doon pa sila dali. By the way, malaking bagay din na nakakuha ng kill doon si Hatred. Although na-shutdown siya, pero kasi yung shutdown niya napunta sa isang roamer. So hindi na ganun ka-deadly. Lancy was taken out. At alam natin yung Novaria, sobrang importante doon sa
talon sana ni Kirk. Kung nakatalon siya with the final slash, you always have that follow-up mula dun sa first and second skill ng isang Novaria. Buti na lang itong member nila, yung si Domeng, ay maganda rin yung pinakita. Going in for the push agad, na-identify niya. Lucky na, na-isolate na si Kirk, namatay na yung Novaria natin. Punta na agad ako ng mid. Hanap na ako ng isang bagay na pwedeng kaapanalo natin. It's looking really hard para sa side ng Minana Evos. 1-7 ang ating kill score at lumaki pa ang lamang ng TNC Pro Team with that Lord take at hindi pa nga sila tapos sa ating Lord push. Parang sinasabi dito ni Wolf, kailangan din ingatan ng TNC yung may ibang objectives, pero parang solid din yung TNC sa kanilang gustong gawin dahil 5 man nandito sa may bottom lane. Ginamit ng Astral Echo, so alam ng Minana Evos, okay, libang mga players ng TNC. Nandito si Ryzen, medyo malalim yata. Final slash, parang badminton yung nakita natin doon. Tapos sumasok po nga with penalty zone. Pero si Kaizen dito, naku yung Tori nila, hindi pa nasisira, pero Kaizen is down. Kaizen may iwan. Yung Lord hindi pa rin nadedepensahan, masira yung Tori doon. At hahabuli pa nga si Nomed. Yung Lord ay buhay pa rin. Nomed, tinusok ni Kirk. And that is a double kill para sa Arlot. Medyo naging maaga ata ang pagpasok ng TNC Don Wolf. Definitely, isang bagay na nakakagula dito pala sa side ng TNC na hindi naman nila kinailangan gawin. Lalo na first Lord of the game lang yun. Ang natural goal mo, tanggalin lang lahat ng mga outer turrets. Fortunately, nakakuha pa sila ng inhibitor. Kung hindi nila nakuha yung inhibitor na yun, sobrang sama nung trade para sa kanila. And now that is definitely Minana Evos nakakaramdam ng konting lakas and nakip pa nila yung dalawa nilang outer turrets, which is also very important. Makikita natin yan mula sa replay hatid ng Infinix. Talagang medyo naging maaga, no? Tapos isa lang yung natamaan talaga ng main crowd controls ng TNC Pro Team. But as you said, Wolf, ang pinagkaiba nun ay si Lord JM pa yung naging import to Bigetron. But we will talk about that soon dahil magsisimula na muli ang ating laban. It's 12 minutes in at 20 seconds bago lumabas ang ating Luminous Lord. Ryzen, minamama na yung Novaria. Oo, naramdaman dito, pero meron din namang sustain from Spider-Man. So Tori na lang muna ang kukuhanin ng TNC, which is actually a good thing dahil meron pang pwedeng kuhanin na Lord in 5 seconds. Eto na pwede magkalabanan. Pagdating dito sa mga MPL Philippines, Lord talaga minsan ang nagdadala kung sino makakakuha ng Lord. That's it. Pwedeng sila yung magbaliktad or pwedeng sila ang manalo sa laban. May Lord still factor pa rin kasi, no? Parang with the Novaria and of course Kaizen providing possible retry in vision, kailangan pa rin harangin. Kasi pwede pa ito yung mga Hail Mary 3 points eh. Pwede pang tumama to. Pero ngayon i-reset ng TNC Pro Team ang Lord na ito. Again, this is a Luminous Lord at nagtatapatan na naman ang dalawang tangke sa loob ng Lord Pit. Slow push dito sa may short lane, tapos yung long lane naman ng TNC, naayaan lang nila. Walang kasi nagde-defend mula sa Minana. Okay, nakita natin dito, Astral Echo, ginamit na. So, na-reveal dito mga players ng TNC kung saan nakapwesto. Pero penalty zone! Sa likod pala yung target niya. Kaya naman dito mega kill na si Yasuo. At sabi na, okay namin, nakuha na tayong isa. Kuhanin pa natin another one. Lord secured para sa TNC. Ito, may sinabi tayong box out, yun ang head-turning play mula kay Heads. 4-man ultimate! Madaming nag-hype, madaming nagsasabi na magaling talaga tong player na there's a lot of potential for him. Ngayon, siya yung naglaro pa sa TNC, nakita na, nagpakilala na. Eto ko, Terizla being picked. Ngayon sa meta natin na halos hindi na nagiging priority dahil dun sa kung gaano siya kabagal. We can see through the replay how good that was. Yung timing, nakaapat yung nahuli niya. At the same time, hindi talaga nakaporma around the Lord Dance yung Minana. Sobrang solid dito ng pasok. Kaya pala Heads yung pangalan niya kasi walang heads up na nasa likod pala ang pinaka-target niya. Even, I think, Minana Evos didn't expect. Kasi normally, pag mga Lord team fight, yung nasa harap na lang yung bibigyan mo. Tsaka may flicker eh. Sabi nga natin, basta may flicker ka, gawa tayong play. Oo nga. Na-predict nyo na pala yung play ni Heads kanina pa. Sobrang sakto kanyang ultimate. Pero nandito na nga ang Lord sa ibaba. Pero mid lane nata ay kailangan i-push ng TNC Pro Team. Mabilisang naubos din ang minions. And I feel like this is the worry for TNC Pro Team. Mahina ata ang kanilang endgame dahil sa kanilang low range. Okay, ito na yung sabi range. Pero speak of range, sakto doon sa range ng final slash. Kaya naman mapatay dito si Yasuo, Nomad, isasama na rin. So Minana Evos, unti-unting makakapitas against sa TNC. Mukhang ito yung inaantay nila. Paunti-unting hahabol. Munti ka na si Ryzen. Hahabol! Kung ikaw si Ryzen naman, okay, kailangan makauwi. Pero grabe, no? Ito na yung issue para sa TNC Pro Team Wolf. Ang baba ng range nila, parang ang hirap mag-push. Ang hirap mag-push kapag wala sila napapatay muna. So they really need to
push Minana Evos outside ng kanilang base, kumbaga i-lure nila out. At especially i-outplay si Doming. So far, ang ganda nung position doon at nakita natin yung crit na hinahabol. Etong si Hatred nag-aabang na ng mga biktima dun sa may top. Going for the Winter Truncheon. For the outplays, potential outplays. Oo, importante na rin na mabuhay siya dito, no? When we think about it, no, ang isa sa mga nagiging roles ng Position 4 or ng Mage in general ay talagang pagpo-provide ng zoning in sieges. Yung tipo na malayo pa lang yung nagde-defy, nagbibigay na siya ng damage. But when you're playing the Gusion, parang non-existent yung pressure na yun. Oo, kasi mahanap mo lang. So, ang pressure naman ngayon is nandun sa mga frontliners. Kailangan nyo lang mabigyan ng vision yung Gusion para mahanap kung sino yung pwedeng ma-burst agad. So, medyo struggle pala siya kasi ramdam na ngayon yung damage ni Kuya Doming. 2-0-3 by the way for this game. At binanggit natin na para dito sa ating dalawang kupunan, napaka-importante nung next na Lord na magsuspawn dito sa ating game. Pwede pa nga nila antayin ito ng 1 minuto para maging evolved Lord. Pero mukhang mauuna ang Minana Evos around this area. TNC Pro Team hindi pa alam ng Minana Evos na nandun sila sa may bandang Gedli, doon sa kabilang side ng mapa. Parang ibang play pa lang gustong gagawin dito ng TNC pero na-reveal kung nasaan si Heads dahil hinit niya yung Torres. Si Lancy at ang hahabulin nila pero lumipat muna ng mapa. Oo, pumunta ng Galaxy, men. Pumunta ng ibang Pumunta muna ng brawl mode. Hanggang sa muli, paalam. Respect. F. Press F on the chat. Kapag umabot ka dito, bigyan nyo ng energy ang ating mga teams. Dahil Minana Evos, sisimulan na nila ang Evolve. No, this is just a level 2 Lord. Oo, naramdaman na, narinig ko si Wolf, sabi niya ang sakit na talaga ni Dome for this game. Dome is the target here kung ikaw ang TNC. At for Minana Evos, kailangan lang nila na bigyan ng space. Ang taas ng potential nila, by the way, for a steal dito sa Lord na to. Yep. Pares ng level 15 si Ryzen, tsaka si Kaizen. Meron silang final slash na pangpalayo dun sa back siya, away from the Lord kung sakaling mangyari yun, and additional stun and the taunt. So pwede nilang gamitin to control itong si Ryzen. Di natin sinasabi na sila yung lamang. But in fact, this is actually an even game sa ngayon. Pagalingan na talaga mag-Lord Dance. Pagalingan mag-Lord Dance at pagalingan mag-retry. Pero lamang ang TNC in terms of map control dahil nga butas na ang bot lane ng Minana Evos. And this leaves Kaizen in front of the Lord. Gets one, Heads, nabawasan na ng bagya. At sisimulan na muli nila ang Lord. Hindi pa nagre-reset ang kanyang HP. Ito yung mga moments na parang mapatibok na lang talaga na mabilis yung puso mo dahil nakita natin na nagkaroon saglit ng tension. Pero nandun yung disiplina ng ating dalawang kupunan na, teka lang, poke lang muna ang ating kailangan gawin habang si Heads dito ay matuton saglit. Pero Astral Echo, okay, nawawala si Hatred dahil hindi tinamaan. Kailangan hanapin ng Minana Evos at mare-reset na lang muna ulit yung Lord. Pero hindi pa rin bibitawan ni Ryzen. Walang naka-Athena shield so far ngayon sa side ng Minana. This means na si Hatred kayang mag-burst mamaya. In fact, maganda na yung pwesto niya ngayon. Okay. Okay na si Nomad dito na nakita na natin na meron knock-up from the Minotaur habang si Hatred dito maghahanap ng target. Uy, si Lancy! Pero si Lancy pala ang target niya. Habang papasok naman dito mga players ng Minana. Look at Kurt! Meron mga dash na gagawin doon. Habang si Spider-Man makakakuha ng kill. Meron pang Winter Truncheon para sa kanila. Mawala na Immortality. Winter Truncheon again para dito kay Heads. Pero Minana makakakuha ng 4 na players ng TNC. Doming power spike na to, men. Late game Clint, tinunaw ang lahat. Have to be careful. Pero nandun naman si Kirk para dumepensa. Kailangan bumalik dito ni Heads. And that started to be really good para sa TNC. Pero hindi natin napansin na low HP na kasi na doon. After nung pagtalo ni Hatred, napakaganda nung paghanap niya kay Lancy. Very important hero to take down. Yun nga lang hindi nila na-follow up kasi low na si Nomad, low na rin si Ryzen nung time na yun. And Yasuo, great positioning para dito sa ating carry. Pero yung limitations kasi ng carry sa late game, single target siya. Oo, hindi katulad yung kay Doming, no? Parang dahil masikip ang iskinitang pinaglabanan ng teamfight na yon ay lahat natamaan sa kanyang damage. Nauna dito ang Minana Evos pero mukhang i-reset nila ang Evolved Lord. Ryzen is already in the vicinity. Hatred ay nagpa-farm lang ng konti pero naghahanap na nga dito si Lancy. Astral Echo on one! Ryzen! Bibigyan yata nila at meron pa knock-up from the Lord. Okay, pwede dumiretso na ako kung si Nomad
Stupid. Tatalon ba sila dito? Walang flicker by the way. Yung Minotaur, so hindi pwedeng gumawa ng setup play. Wind of Nature used. Oo, Wind of Nature nagamit na rin. Even Winter Truncheon dito kay Kaizen. So ang daming na-force ng mga items and pindotables para sa ating dalawang kapanan. Game 1 pa lang ay parang high level na talaga. Biruin mo yung mga pindotables at sailable. Pindotables. Ay nakikita na rin natin. 21 minutes in at sisimulan muli ang Lord. Siguro 5 minutes na tayo dito. Kirk, hinahanap si Hatred at si Heads pero Astral Echo tumama lamang sa dalawa at mukhang sisimulan na nga nila ang laban na to pero Lord pinofocus na ng Minana Evos. What an opener para sa ating unang serye. 21 minutes na pala pero sa sobrang ganda ng laban, hindi na natin napansin na matagal na pala yung pinag-aagawan na Lord para dito sa ating laban habang si Hatred nakatago na naman. Ay! Ryzen pala ang makakakuha pero sakto na naman doon yung penalty zone ni Heads habang mawasok ibang mga players. Free dito si Yasuo. May mga shuriken blades na ibabalik Bang! doon pero si Light Supreme makakakuha. Takbo! Sabi nila Minana, kailangan umalis ng mga players ng TNC. Kailangan nyo pa uwiin. Kaya naman double kill na. Dito ang Navarre 2, 3, 7. Hindi lang tatama doon pero ramdam natin. Even Kirk. Oh, no! Abot pa kay Ryzen. Unti-unti mawawala ang buhay. Oh, At tatamahan no! pa nga dito ng ibang mga skills. Ah! Ayan na nga, tatlo ang bumagsak para sa TNC. At dalawa ang dedepensa. This is a Lord push for them. Pero Mabilis mukhang to, end na ang call ng Minana. Hindi na yata madedepensahan habang natatower lock na unting-unting naubos mga players ng TNC. Kaya Minana, mababaliktad pa nila. Game 1, mapupunta sa kanila. Nakuha man ng TNC ang early